Salamat sa brown out nagising. Kasi mainit. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang gabi sa bawat isa. Andito po tayo sa ikawalong pagpapasalamat para sa taong 2025 na kung saan pinagsama-sama tayo sa po na ito para luwalhatiin ng Diyos, parangalan siya, at higit sa lahat, pag-aralan natin yung mga sikas na ipinagkakaloob niya tuwing pasasalamat. Sabi nga, mapalad yung mga tao na hindi sinayang yung panahon na nagsakripisyo tayo, iniwan natin yung tahanan, pumunta tayo dito, tapos iidlip lang naman tayo. Sayang yung na-miss natin yung kalooban ng Diyos na binigyan na tayo ng chance para makarating dito, pero nasayang lang. Kaya po, sa mga nag-aabang pa ng Ebanghelyo, pasalamat tayo sa Diyos dahil binibigyan tayo ng katatagan upang patuloy pa tayong makapag-aral ng tinatawag na salita ng Diyos. Sabi nga, maswerte yung mga nahuhuli. Dahil kumbaga, simot na, wala nang masasabi. Kasi lahat na sinabi. Pero dahil sa habag ng Diyos, napakalawak pa ng karunungan ng Diyos. Na kung aaralin natin, hindi po yan natatapos o nauubos. At patuloy po yan na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Dito po, sa unang Korinto, sa Kapitulo 15, kung aralin po natin dito, lalong-lalo na sa mga tagapangaral. Sabi dito, kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na magpapit sa mga patay? Mostly po ng mga may pamantayan na ganito, mga Saduceo. Sila po yung mga tao, yung mga sa grupo ni Sadok, na hindi naniniwala sa tinatawag na pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kung aralin po natin, ang mga tagapangaral ng salita ng Diyos, kumukuha po siya ng lakas para ipangaral niya na mayroong pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Dahil nga po kay Kristo. Siya po kasi ang naging pangunahing bunga ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kaya kung titingnan po natin, dito sa sitas na ito, napakalawak, parang magkarugtong lang siya. Kasi yung unang sitas, pagbabago ng pagkatao. Dito naman, sa ikalawang buhay, preparasyon para sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Na para tayong sumali sa contest, gusto natin ma-meet, umaabot, yung pinakamimit natin na buhay na walang hanggan. Kaya po kung titingnan po natin, may mga pangyayari sa ating buhay na minsan, alam natin yung susi para makamtan ang buhay na mag-ulit sa makapatay kung sakali man bumalik ang ating dakilang Panginoon. Pero minsan po, hindi po tayo makapasa. Nandiyan na yung mga kaibigan natin, ginagamit para subukin tayo. Minsan sumusuko tayo, minsan nagbabago yung pananaw natin. Minsan hindi natin nasusunod kung ano yung kalooban ng Diyos. Kasi umiiral po yung pagiging isa nating tao. Na madamdamin, nasasaktan, at pagka minsan pa nasusubok at hindi kinakayang kontrolin ang sarili. Yan po ang dapat na aralin natin sa ating mga sarili. Sapagkat ang laban dito sa ibabaw ng sanglibutan, dapat lahat tayo magtagumpay. Lahat tayo may inaasahan o minimithi na buhay na walang hanggan. Lahat tayo followers ni Kristo. Si Kristo ang pangunahing na buhay na mag-uli sa mga patay. Dapat masunod natin yun. Kaso,
Kung si Kristo nga, sa kabila ng kanyang mga nagpukontra sa kanya, nandun yung mga Pariseo, yung mga Eskribas, mga Saduceo, bakit po siya nagtagumpay? Dahil po inilagay niya ang kanyang sarili sa mababang kalagayan. Titingnan po na, hindi siya nakikipagtalo, o nakikidebate, o nakikipag-away, kundi ipinapahayag niya ang katotohanan. Sapagkat, tunay na sinasabi ngayon, dahil alam niya, hindi siya iniiwan ng kanyang ama. Ipinapahayag na talaga kung ano yung katotohanan. Kung mapansin natin doon kay Nicodemo, di ba, ilang beses yung sinabi? Katotohanan, katotohanan. Sinasabi ko sa inyo. Ibig sabihin, naging consistent ang ating dakilang Panginoon sa sinasabing katotohanan. Kaya naman, ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, nagsasalita rin ng katotohanan dahil, bagamat hindi nasaksihan, hindi nakita, na si Kristo ay nabuhay na mag-ulit sa mga patay. Pero dahil lang sa pananampalataya dito sa mga kasulatan na nakasulat na si Kristo nabuhay nga na mag-ulit sa mga patay, dito po kami kumukuha ng lakas para ipangaral ang pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay. Ngayon, magiging katulad pa ba tayo ng mga Saduceo na magtatanong, meron nga ba talagang pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay? Sa totoo lang po, meron po pagkabuhay na mag-ulit sa mga patay. Si Kristo yung pangunahing bunga doon. Kaya, yun din ang target ng bawat followers o tagasunod ni Kristo. Ang pagkalooban o tumanggap ng buhay na walang hanggan. Sabi dito, datapwat kung walang pagkabuhay na mag-ulit ng mga patay ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Ibig sabihin, nakatakda na talaga yung plano ng Diyos na magkaroon ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Bakit po nangyari na kinakailangan munang magkaroon ng kamatayan? Kasi po, dahil nga sa unang tao, si Adam, yung unang tao na nilalang ng Diyos, si Adam, meron sa kanyang ibinigay na kautusan. Ang kautusan na yan ay kayang sundin ni Adam. Pero bakit natukso si Adam? Dahil yung kasakasama niya na babae na ibinigay sa kanya, na hinugot mula sa kanyang tadyang, inanyuan at ginawang babae, yun po ang nasubok. Yun ang ginamit ng dyablo para mapasakay siya na yung bagay na ipinangingilin ng Diyos, makain niya. At nung makain niya, nagdala naman siya kay Adam. Kumbaga, yung pamamaraan ng dyablo, tiktikal. Idinaan niya muna doon sa kasama ni Adam para naman si Adam makakain ng tinatagubili ng Diyos na hindi dapat kainin. Kaya po, dahil sa paglabag, nagkaroon po ng tinatawag na kamatayan. Kaya po ganun na nangyari. Nasira yung plano ng Diyos. Ano na lang ang nabot ng tao? 900 years. Ang pinakamatanda sa mga lahi mula kay Adam, si Matusalem, umabot ng 969 years. Almost 1 millennium na. Kaya po kung titingnan po natin dito, yung plano ng Diyos na dapat sana mahabang buhay, kumbaga everlasting na buhay, hindi po nangyari. Dahil nandidiyan pa yung kalaban ng Diyos. Pero, itong huling Adam, si Kristo, siya po ang kinakailangan mag-fulfill o magpuno ng pinakaplano ng Diyos na walang iba, yung buhay na walang hanggan. Siya po yung unang produkto. Kaya po, yung nangyari sa ating dakilang Panginoon, at kung sinusundan natin yung yapak ng ating dakilang Panginoon, meron siyang mga batayan upang masunod natin yun. Nag-iwan siya ng mga kautusan. Nag-iwan siya ng Ibanghilyo na dapat nating sundan natin. Kaya po kung titignan po natin, kung tagasunod tayo ni Kristo, irerespeto natin yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo, at yung tinatawag na Ibanghilyo. I-apply natin sa ating pagkabuhay.
Sapagkat alam natin na si Kristo tumanggap ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Una siyang produkto, dapat ganun din tayo. Anong sinabi kanina sa binasa ko? Lumipat na mula sa buhay galing sa kamatayan. Kumbaga hindi na sa paghatol. Kaya kung titingnan po natin, ang pagkabuhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, kinakailangan po pahalagahan natin yung ibanghilyo na ating pinapakinggan. Hindi po to dahil nagsasalita lang yung isang tao sa unahan, magaling na siya magsalita. Kundi isa-isip natin, isa-puso natin, hilingin natin ang patnubay ng Espiritu Santo para maunawaan natin gaano ba kahalaga ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Yan ba ay kwento lang? Yan ba ay ideya lang? O yan ba talaga ay mayroong pinagbabatayan? Siyempre, kung walang pinagbabatayan ang mga tagapagpahayag ng salita ng Diyos, useless po ang pagtatalakay namin dito ng Ibanghilyo. Kung ang topic, pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Kasi po, kinakailangan meron ding panindigan ang mga nagngangaral ng salita ng Diyos na totoong nga ito. Na ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay totoong nangyari sa ating dakilang Panginoon. Kaya kung titingnan po natin dito, sabi dito, oo, at kami ay nasusumpungang mga saksing bulaan tungkol sa Diyos sapagkat amin sinasaksihan tungkol sa Diyos na kanyang muling binuhay si Kristo na hindi siyang muling nabuhay kung tunay ng ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Kaya kung titingnan po natin, mula kasi sa kasaysayan, mula kay Adam, lahat po ng mga tao noon ay nangamatay. Isa lang po talaga ang nabuhay na mag-uli sa mga patay. Sabi, paano si Lazaro? Hindi ba patay na siya tapos binuhay ni Kristo? Namatay din po ulit siya. Kasi po, iba po kasi yung pagkabuhay, gusto lang doon ipahayag o ipakita ni Kristo ang kapangyarihan na kung paano meron ng ama, meron din ng anak. Kaya binuhay niya si Lazaro. Pero namatay din. Pero yung nangyari kay Kristo, iba po yun. Niluwalhating katawan na ang ibinigay sa kanya. Kumbaga, yan din ang mangyayari sa paghuhukom sa isang kisap mata, yung mga taong nabubuhay sa pagbalik ng ating dakilang Panginoon, babaguhin. At yung mga nangamatay naman, sila ay palulutangin ng Diyos mula sa mga libis, mula sa mga kailaliman ng lupa, pagdudugtungin ngayon yung mga buto. At yung mga buto, magkakaroon ng mga litid. At yung mga litid, babalutin ng laman. At pagkatapos nun, babalutin ng balat at muli silang hihiningahan ng hininga ng buhay. Ito na yung tinatawag na pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Ganun po ang mangyayari. Kaya, sabi dito sa huling verse, o huling dalawang verse, sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ano po ba ang sinasabi dito? Si Kristo po, nung nabubuhay pa siya dito sa ibabaw ng sanglibutan, marami pong kumukontra sa kanya. Kung titingnan po natin ang mga eskribas, ang mga parisiyo, ang mga sadusiyo, at lahat ng nakapaligid doon, maging yung mga hari, parang tinik sa kanilang lalamunan si Kristo. Dahil kumbaga, mahigpit nila pinapasunod yung mga kautusan ni Moises, nagpapatupad sila nito, tapat sila sa mga kautusan, pero pagdating ni Kristo, parang iba ito. Pero nabuhay naman si Kristo sa ilalim ng kautusan. Pero dahil nga, sinuko niya siya ng kanyang ama, para masunod lang yung lahat ng mga hula na nakahula patungkol sa kanya. Ipapanganak siya, mula sa isang sabsaba, yung pangalan itatawag sa kanya, kung ano yung mga dadanasin niya sa bilang isang tao, kung paano siya mamamatay. Nakasulat lahat yun. Pinulpil lang ng ating dakilang Panginoon, Jesucristo. Sa kabila po ng mga taong nakapaligid sa kanya, na itinuturing na kalaban niya o kaaway niya, hanggang sa
danasin niya yung kamatayan. Akala nila nagtagumpay na sila dahil napatay nila yung tinik sa kanilang lalamunan. Pero kung titingnan po natin dito, kahit man si Pilato, alam niya na walang kasalanan si Kristo. Kaya ang ginawa niya, naghugas siya ng kamay na huwag ilalagay sa kanyang kamay ang dugo ng taong ito. Kundi, kumbaga tinayuan lang ni Pilato yung tungkulin niya para masunod yung kalooban ng Diyos. Kasi kung wala si Pilato, hindi po, walang magdidireksyon na ipako siya sa cross. Kaya dinanas po yun ng ating dakilang Panginoon ang malagutan ng hininga. Hindi ba matapos yan sabihin yung ikapitong huling wika, nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin, tao rin siya. Namatay din siya. Yun nga lang, yung kanyang katawan ay hindi dumanas ng kabulukan. Kaya, nung siya'y pagtipas ng 3 araw, nabuhay na mag-uli sa mga patay. Ito na yung tinatawag nating resurrection. Pagbangon na mag-uli sa mga patay. Hindi ba inaalala natin yan yung pagkabuhay na mag-uli sa mga patay? Pero ano ang ginagawa natin? Di ba meron pa nga yung mga nilalagay sa mga simbahan, mga bata, mga maliliit na kunwaring mga anghel. Ano yun? May kahalagahan ba yun sa pagkabuhay na mag-uli sa mga patay na nangyari sa ating dakilang Panginoon? O parang ritual na lang yun? Nawawala doon si Kristo. Kaya kung titingnan po natin dito, mahalaga yung pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ni Kristo. Dahil po, yun po yung pinakahuling kalaban niya na kanyang napagtagumpayan. Dumanas siya ng kamatayan, pero nabuhay na mag-uli siya. Pero ano ginagawa ng mga dalubhasa ngayon? Naghahanap sila ng ebidensya, may mga scientists, mga geologists, naghahanap ng ebidensya na magpapatunay na si Kristo'y nabulok. Yung buto niya ang makita na namatay niya. Hindi nga nila makikita. Pwede siguro kaparehas lang yung lugar, pero hindi nila makikita ng yun talaga yung katawan ni Kristo. Sasabihin niya, natagpuan na ang katawan ni Kristo. Pero hindi po, dahil hindi po siya dumanas ng kabulukan. At siya po ay nabuhay na mag-uli sa mga patay at napakita sa kanyang mga alagad, nabuhay ng 40 araw na kasakasama nila. At pagkatapos po doon, dahil nagtagumpay siya, umakyat na siya sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Ganun po yung history ng buhay ng ating dakilang Panginoon. Tayo naman, na nag-aasa at nagsisipagtiwala sa ating dakilang Panginoon, meron din kaganapang mangyayari sa buhay natin. Lamang, iba po kasi ang katawan ng ating dakilang Panginoon, iba naman tayo. Iba yung kalagayan niya sa kalagayan natin. Siya, sa edad ng 33 years, namatay siya. After 3 days na buhay, kung nagbangon mag-uli sa mga patay, at pagkatapos ng 40 days, umakyat sa langit. Ang tao po iba. Pagkatapos, namamatay, ililibing, dadanas muna tayo ng kabulukan. Saka na yung pagbabangon na mag-uli sa mga patay. In the right time, in His time, ito na po yung panahon na sinasabing isap mata o pagtunog ng pagkakat ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Yun po yung paghahandaan natin. Kaya huwag tayong pagkasisiguro na sabihin natin, hindi ko muna siya patatawarin. Hayaan ko muna yung galit ko sa kanya. Paano kung hanggang ngayong gabi na lang yung hininga natin? Nagtimpi pa tayo para sa pagpapatawad na yan. Baka maging balatid yon na sayang yung active sana tayo sa simbahan. Hindi tayo nagkamali o hindi tayo nagkasala. Pero yung pagpapatawad, ipinagkait natin at nalagot ang ating hininga. Magiging useless po, burado lahat ang ating ginawang kabutihan sa ating kapwa dahil lang sa hindi tayo nakapagpatawad. Magiging
daan yon para yung espiritu natin, hindi niya mahanap yung tunay na magiging kalagayan niya sa hinaharap. Magiging kasama pa tayo dun sa mga hahatulan. Kaya hindi pa sure. Pero sa lahat ng mga tao na nagsisiasa at nagsisipagtiwala sa ating dakilang Panginoon, na lumipat na sa buhay, hindi nadadana siya ng paghatol. Ito na po yung mga taong pinili ng Diyos, na tapat sa Kanya, na sumunod sa Kanyang kalooban at hindi naging daan o dahilan upang makatisod ng Kanyang kapwa. Ito yung mga tao na nagpahalaga sa aral ng Diyos. Ito yung mga tao na sumunod sa kalooban ng Diyos, hindi lang yung panlabas na kalagayan o nakikita, kundi sa puso, sapagkat ang Diyos hindi po tumitingin sa panlabas na kanyang tao, kundi tumitingin siya sa puso. Kasi po, itong panlabas na ito, huwag natin sasabihin, kugit na siya o gwapo na siya, matuwid na siya. Ang tingnan natin, yung puso ng bawat isa sa atin. Siguro po, hanggang dito na lang ang pakikibahagi natin sa oras ito. Salamat po sa Diyos. At pagkatiwala natin sa Kanya ang lahat ng ating mga kailangan sa ngalan ni Kristo Jesus. Salamat at mapagpalang gabi sa bawat isa.